Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan po nating Ordo Amoris. Ano po ba iyan? So, ito po mga kapatid ay isa sa mahalagang turo ng ating Panginoong Hesukristo na atin pong titingnan sa liwanag ng kanyang mga salita. So, ano ang Ordo Salutis? O Ordo Amoris? Sorry, napagkamalian natin. Ano yung Ordo Amoris? In discussing the Christian life, one crucial yet often overlooked concept is the concept of the Ordo Amoris, or the proper ordering of loves. So, ang ibig po sabihin ng Ordo Amoris, ito po ay Latin word para sa order of love. Yung proper ordering of love. Mahalaga ito na atin pong maintindihan. Saan nagmula ang konsepto at ang pag-aaral na ito nung tinatawag na order of love or yung proper ordering of love? Pag pinag-usapan po ba ay pag-ibig, sino ang dapat mauna? Pag pinag-usapan po yung ating devotion, sino dapat ang una? At ano ang order nito? Alam niyo po, ang Ordo Amoris ay rooted in Augustine's theology, si Saint Augustine, and he carried forward in the Reformation tradition the concept of Ordo Amoris. This concept underscores that love must be rightly directed toward God, and through that properly expressed in all other relationships and pursuits. Sabi po ni San Agustin, ang pag-ibig natin dapat nakadirekta una primarily sa Diyos. Kapag hindi ang Diyos ang naging una sa order, lahat ng ating relasyon, lahat ng ating pursuits, lahat ng ating gagawin sa buhay, magiging sablay. Tandaan po natin mga kapatid, the disordering of love leads to idolatry, and it leads to sin and failure to glorify God rightly. Ang unang tanong sa Westminster Confessions of Faith, what is the chief end of man? Ang sagot, to glorify God and enjoy Him forever. Now the question is, how can you give glory to God and how can you enjoy God if you don't love God? Kaya in order for us to give the glory and glorify Him rightly, we need to put our love in proper order. Can we say amen to that? Now, naisip po ba natin ito? Napagtuunan po ba natin ng pansin ito? Ito po'y isang mahalagang pagtuturo at dapat pong maunawaan ng lahat ng nagsasabing sila'y mananampalataya. Kapag ang inyong pag-ibig is out of order or hindi proper order ang inyong love, it will lead to idolatry. It will lead to spiritual adultery. It will lead to sin and failure to glorify the God that we serve. At bilang bahagi ng Reformed believers, we recognize that Scripture command us to love God supremely. Amen po ba? And from that love of God or from God flows love for neighbor. Not only for our neighbor, but for the creation and all aspects of love. Kaya mahalagang pag-aralan ito. Pagsablay yung pangunahin na nauna sa order, sablay na po ang lahat
ng nasa ilalim. Kaya tingnan po natin, ano ba ang biblical foundation ng Ordo Amoris? Ang sabi po ng Matthew 22:37 hanggang 39. This is the greatest commandment. Sabi po ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. So if that is the first and greatest commandment, ano yon? Yung love the Lord your God, sa order of love, dapat una yon. Amen po ba mga kapatid? Kaya sa lahat ng ating gagawin, kapag nauna sa order, talaan, listahan, sa pagkakasunod-sunod ng ating pag-ibig ay Diyos, lahat ng ating plano, desisyon sa buhay, ginagawa araw-araw, lahat ng devotion, career o kung ano paman will flow from the priority of love, which is focused primarily on God. Amen po ba mga kapatid? So by saying o by quoting Matthew 22:37-39, Jesus is quoting Deuteronomy 6:5. Naibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, affirms the highest duty of man. And the highest duty of man is to love God with all your heart, soul, and mind. Pagkatapos, sumunod sa order, ay makikita natin sa verse 39. And that is the second commandment, to love one's neighbor as you love yourself. So, yung loving of neighbor is necessarily subordinate to the first. And sino yung neighbor? Sino yung aking kapitbahay? Sino yung aking kapwa-tao? Lahat na po yun mga kapatid nang susunod doon sa unang-una sa listahan ng iyong pag-ibig. And love your neighbor as yourself. Kasama dun sa neighbor ang iyong pag-ibig sa sarili. Anong implication nito? This implies a hierarchy of love. Pagdating sa pag-ibig, may hierarchy. At ano po yun? Ang hierarchy of love, God must be loved supremely and all other loves should be ordered under the primary love, which is to love God. Yan po yung order ng pag-ibig. Ang pagkakasunod-sunod, the Ordo Amoris. So, yan po yung unang biblical foundation. Second, tandaan na disordered love and idolatry. Parehas ang disordered love and idolatry. Romans 1:25 says, they exchanged the truth about God for a lie, and they worship and serve the created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Kapag ang Diyos ang hindi nauna sa listahan ng ating mga pag-ibig, ipagpapalit natin ang Diyos na siyang lumikha sa mga nilikha. Paul describes how sinful humanity exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. So, ano pong makikita natin? When love is misplaced, creation becomes an idol rather than a means of glorifying God. Take note, all of creation was given and created for the glory of God. But what the humanity did, because of the sinfulness of the heart, they replaced the creation and it becomes their idol rather than giving glory to God to the means or by means
of creation. Tama po ba o mali? So ano pong nangyari? The fall disrupted the right ordering of love, leading to self-centeredness and rebellion. Mga kapatid, nang nilikha ng Diyos ang tao, ang ugnayan ni Adan at ng Diyos ay ubod ng tibay. Ang Diyos ang pangunahin sa buhay ni Adan. Opo, bagamat malungkot, ang Diyos pa rin ang tumugon sa kalungkutang ito. Ang mabigat, nung nabigyan ng babae ang lalaki, yung order of love ay nabago noong ang babae ay humiling. Siguro po araw-araw, Adan, sige na naman, tikman na natin. Ano ba naman ang meron dyan sa bunga na yan sa gitna ng halamanan? Adan, ano ba naman? Hindi mo ba ako mapagbigyan? Sawang-sawa na ako sa langka, sawang-sawa na ako sa mangga, sawa na ako sa lahat. Ito na lang ang hindi ko natitikman. Yung bunga na lang sa gitna ng halamanan. And you know the result of that. The fall of man disrupted the order. Yung una sa kanilang buhay, which is God. The priority in the order of love, which is God. Ano po nangyari? Kinalimutan po nila yon. Nang sila'y nagkasala, tinakasan nila ang pag-ibig na yon. They hide from God. They hide from that love. And they replace that love of God with what? With love for self. Selfishness and satisfaction of the flesh ang siyang nangibabaw. Kaya nga po, ano po ang sabi? Yung bunga, yung epekto ng kasalanan, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nangibabaw na distort na misplace na ang order of love. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, ano ang pag-asa ng tao tungkol sa kalagayang yan? Napakabigat. Nasadlak ang tao sa matinding kalagayan na malibang ang Diyos ay muling ipadama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan. Ang tao ay masasadlak sa kawalang pag-asa. Kaya mga kapatid, sa kalagayang yon, ang pipiliin ng tao parati ay ang sarili, ang pipiliin ng tao ay pag-ibig sa kapwa, pero hindi ang pag-ibig sa Diyos. Romans chapter 3, 10, 11, 12. Ano ang sabi? For all have sinned. No one is righteous. None, not even one. No one seek God. No one understand. So in the order of priority of love, wala na doon ang Diyos. Nobody seek God. Kaya maliban sa kapangyarihan din ng Diyos and the transforming power and work of the Spirit, human has no hope. Iibigin ng tao ang gusto niyang ibigin, pararangalan ng tao ang gusto niyang parangalan, sasambahin ng tao ang gusto niyang sambahin, pero hindi ang Diyos. Kaya malibang ang Diyos mismo ang kumilos at palitan ang puso ng tao, hindi makikita ng tao ang Diyos sa proper order of love. Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Why? Because without the new heart and without the Spirit living again, we cannot see God. He will not be in the proper order of love. At ano sabi ng Panginoon? I will remove from your heart the heart of stone, and I will give you a heart of flesh.
And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Only then that God will be put on its proper order of love. Amen? Kaya nga po, in regeneration, God reorders the affection of the believers. God put it in proper order, giving a heart that truly loves. And the Holy Spirit renews our desires so that we seek first the kingdom of God. Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kapag nauna sa listahan ng pag-ibig sa Diyos, yung mga susunod, pagpapalain din ng Diyos. Amen? 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has passed, behold, the new has come. And that is through the transforming work of the Holy Spirit. Amen? Kaya sa ating mga sarili, tandaan yung order o ordo sa amoris, hindi natin yun magagawa. Distorted yun. Hindi natin mailalagay ang Diyos sa dambana ng listahan na pangunahin sa ating pag-ibig in the fallen nature. Only through the transforming work of the Holy Spirit where we can put God in the first and supreme number one order in our love. Amen po ba mga kapatid? Kaya tingnan naman natin ngayon yung Ordo Amoris and the Christian life. Paano natin to i-apply? Ang sabi po, we need to love God above all else. Loving God above all else bilang Kristiyano. Ang order of love is God first. Augustine tightly noted, our hearts are restless until they find rest in God. Amen? Kaya po, ano sabi ng Panginoon? Come to me, all of you who are heavy laden. Matthew 11:28. And I will give you rest. If you want and seek peace, rest, you can only find it to the topmost love. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa. Doon ka lang makakasumpong ng kapayapaan. The Reformers emphasize soli Deo Gloria. All of life must be directed toward the glory of God. And even John Calvin says, the heart is a factory of idols, meaning love must constantly be realigned. How? Through repentance and faith. Kapag hindi natin to ginawa, mapapangibabawan ang Diyos ng ibang pag-ibig, hindi na siya ang magiging prioridad. Kaya nga ano sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Amen? So yun ang una, the order of love, love God above all else. Second, love your neighbor as a reflection of love for God. Ganun pa rin, ang pag-ibig sa kapwa ay refleksyon ng pag-ibig sa Diyos. 1 John 4:20 states, if anyone says I love God and hates his brother, ano sabi? Sinungaling. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos tapos galit ka sa kapwa mo, magkakonekta kasi yung pag-ibig na yun sa Diyos at pag-ibig natin sa kapwa. Amen po ba mga kapatid? So ang ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig sa ating kapwa dumadaloy from a heart that loves God properly. If we don't love God properly, then we will
we will express, and the love for our neighbor will flow, not real, but a lie. Yan ang sinasabi ng talata. So, Christian ethics, hospitality, service are expressions of rightly ordered love. Yan ang magiging bunga niyan. Magiging matulungin tayo at mapagdamay, magiging maibigin tayo. Kaya nga po yung ano tawag doon, yung parable ng Good Samaritan, sino po ba ang unang dumaan at nakasilip doon sa taong ginulpi ng mga tulisan? Hindi ho ba taong simbahan? Saserdote, priest ang unang dumaan. Pero anong sabi? Umiba ito ng daan, lumihis. Tapos maya-maya, may dumaan na naman, taong simbahan na naman. Levita, mga manganganta, mga tagapag-ayos sa templo. Pero nung nakita tong lalaking nakahandusay, umiba rin ang daan. At ang sabi, ang huli ay ang Samaritano. Ang Samaritano, kaaway noong binugbog. Siya ang unang dapat umiwas. Siya ang unang dapat hindi mag-involve. But this man, the only difference, meron siyang pag-ibig sa Diyos. At yung pag-ibig niya sa Diyos ay totoo. Anong kanyang ginawa? Tinulungan niya ang ginulping ito. Tinulungan niya ang binugbog ng tulisan. Hindi lang niya tiningnan, hindi lang niya hinaplos, hindi lang niya dinamayan at binantayan. Dinala niya sa panuluyan, ipinagamot, binigyan ng pagpapalang material. Yun po ay ang sagot ng Panginoon sa tanong na sino ang aking neighbor? Sino ang aking kapitbahay? Dahil ang sabi nung lalaki, ang inquiry, what must I do to inherit the kingdom? And Jesus said, obey the law. Love your God with all your mind, with all your heart, and with all your soul, and love your neighbor as yourself. Then the question is, who is my neighbor? Then Jesus told him the parable of the Good Samaritan. At doon sa pag-ibig na yon, dadamay tayo. Magpapakita tayo ng hospitality. Maglilingkod tayo bilang ekspresyon ng tamang order ng pag-ibig. Philippians 2:3 and 4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others, count your neighbor, count other people more significant than yourselves. Let each of you look not only on his own interest, but also to the interest of others. Mga kapatid, nakakalungkot, napakadalang na nating matagpuan ang mga bagay na yan. Ngayon, makikita nyo, pag ang tao dumamay, asahan nyo may camera yon. No, asahan nyo baka vlogger 'yon. No, na kinukuhanan kayo dahil yung tulong na ibinibigay sa inyo ay pagkakakitaan ng mas malaki kesa doon sa itinulong sa inyo. Nakakalungkot na gano'n na po ang kalakaran ng mundo. Do nothing of selfish ambition. People are helping one another with an idea of gaining something from what they are able to give. Anong order of love? Ano ang ordo amoris mo? Ordo amoris, not only in the love of neighbor, a second, but also, number 3, ordo amoris in vocation and daily life. Opo, dapat po nating minamahal ang ating trabaho, minamahal natin ang ating vocation, minamahal natin yung ating career, pero hindi pwedeng mauna yan sa listahan ng pag-ibig. Hindi pwedeng mauna yan sa iyong asawa. Hindi pwedeng mauna yan sa iyong mga anak. Kaya nakikita natin, napakaraming tao umasenso sa buhay sa financial, pero wala namang pamilya, iniwanan ng asawa, sumama yung asawa sa ibang lalaki. And those are common things. Bakit?
Kasi tandaan na hindi lang naman finances, hindi lang material na bagay ang pangangailangan sa relasyon. At ito, madalas nating nakikita. Kung may nagtatagumpay man mga kapatid na nag-a-abroad at iniiwanan ng asawa sa Pilipinas, napakaslim ng chance na sila'y magtatagumpay din sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sa dami ng tukso sa panahon ngayon, pag hindi mo binigyan ng panahon at itinama ang order ng pag-ibig mo, wasak ang buhay mo. Ang sabi ng Biblia, what shall profit a man if he gain all the money in the world or all the world and then loses his soul? Kaya ang topmost priority sa order of love, Diyos, kapwa, anak, magulang, lahat ng mahal sa buhay, saka ngayon yung karir. Opo mga kapatid, hindi kinukonsinte ang katamaran at sabihing, mahal kita kaya gusto ko lagi tayong magkasama. Ayoko na maghanap buhay, maglabing-labing na lang tayo maghapon. Katwiran po yun ng walang plano sa buhay at katwiran yun ng sablay din ng utak. Pero tandaan po naman ninyo, yun naman taong wala naman tigil, kahanap buhay, kahit Sabado, Linggo, overtime, wala nang panahon sa pamilya. Sablay din naman ang order of love. Vocation and daily life must precedes our love for God and our love for our neighbors. Work, family, and recreation must be subordinate to the love of God. The Puritans saw daily labor as an act of worship, serving the Lord in all things. Colossians 3:23, kaya nga po, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. So, ibig sabihin, yung career mo, yung vocation mo, magiging kalugod-lugod din yan sa Panginoon. Hindi sinasabi na kapag nagtrabaho ka, kakalimutan mo na yung una mong love. No! Kundi gagawin mo rin ang iyong vocation, ang iyong pagtatrabaho, ilagay mo sa puso mo na para kang naglilingkod din sa Diyos. Misplaced love, whether career, money, or status, leads to idolatry and discontent. Alam nyo mga kapatid, you will never find satisfaction. You can only be satisfied with money, with your career, with the status of your life, if that is connected with your service to the Lord. And you are doing it because you love the Lord. 1 Timothy 6:10, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith. At ano epekto? They pierce themselves with many pangs. Isipin nyo, may pera nga sila. Pero, ang pagpapala ng pera, hindi nila ma-enjoy. Dahil, ano ba yan? Pierce, yung term na ginamit they pierce themselves. Pinaparusahan nila ang kanilang sarili. Sinasaktan nila ang kanilang sarili. Dahil mali, misplaced ang kanilang pag-ibig. Yung kanilang karir, ang kanilang pera, ang kanilang status. Now, how can we apply yung ordo amoris in a practical way? Practical application. Anong dapat natin gawin? Let us cultivate rightly ordered love. Cultivating rightly ordered love. Tayo, bilang mga Kristiyano, sanayin natin ang ating mga buhay na nasa tamang linyahan tayo ng pag-ibig. Amen? Kapag mahal mo ang Diyos, una ang Diyos, itatama ng Diyos ang iba't iba mo pang pag-ibig. Ilalayo ka ng Diyos sa pag-ibig sa pita ng laman. Ilalayo ka sa pangangalo niya. Ilalayo ka sa mga bagay na magdadala sa iyo sa pag-ibig sa salapi. Itatama ng Diyos ang order. At ito ay sa tulong ng banal na kasulatan at ng pananalangin. Psalms 119 verse 11, I have stored up your word in my heart, that I
might not sin against you. Ito ang realidad. Pag ang Diyos ang una sa listahan mo ng pag-ibig, lahat ng sinasabi ng Diyos itatago mo sa puso mo. Magiging paalala ito sa iyo upang huwag kang magkasala. Regular scripture reading and prayer align the heart with God's priority. Amen? Romans chapter 12 verse 2, ano ang sabi? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Amen? So how can we cultivate rightly order of love? Through the scripture and through prayer. Second, through worship and the means of grace. The ordinary means of grace, ano-ano ba yon? The Word of God, the sacrament, and prayer. Ito po'y ibinigay to reorient our affections. Kaya lagi po kapag ang tao nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, iniaayos ng Diyos ang kanyang mga prioridad. Natuturuan tayo araw-araw ng salita ng Diyos kung ano mga dapat nating gawin sa ating pamumuhay. Kapag tayo'y dumadalo ng pananambahan, ginagawa ang mga sakramento, yung communion, yung pagbabautismo, at dumadalo ng mga prayer meeting at nakikipanalangin sa kapatiran, at personally, meron kang personal devotion and prayer, inire-reorient nito ang ating pag-ibig. Take note that worship is designed to lift our eyes from self to God, reshaping our desires. Ito po ang naging pagkakasala ng unang tao Dapat ang focus ay ang pag-ibig sa Diyos, pero simula po, nung na-focus sila sa puno na may bunga na ipinagbabawal ng Diyos, na bago ang focus. So through our worship and the means of grace, maire-reorient ang pag-ibig. Psalms 73:25 hanggang 26, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kanta nga yan, di po ba? O yan, Psalter yan. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul, every time I fail. Diba? Kanta yun But one thing I'm sure, that always will remain, God is my strength of my heart. Di po ba? Kapag ang Diyos ang nauuna, siya ang ating kalakasan. God is the strength of my heart and my portion forever. So, we can rightly order our love, una, through the scripture and prayer, through worship and means of grace, at pangatlo, through mortification of sin and growth in holiness. Anong ibig sabihin niyang mortification of sin? Patayin natin ang kasalanan. Colossians 3:5, ang sabi ni Pablo, Put to death therefore what is earthly in you. Patayin natin ang pita ng laman. Patayin natin ang masamang pagnanasa. Patayin natin ang kasinungalingan. Patayin natin ang pag-iimbot, ang paninibugho, at ang mga bagay na hindi makabubuti sa ating pananampalataya, at lumago tayo sa kabanalan. Hindi tayo magpapakabanal para maligtas. Ang ating kaligtasan ay dapat magbunga ng ating kabanalan. Sanctification involves actively turning from disordered loves and cultivating godly affections. Kaya mahalaga ito. Medyo turo naman itong pangkaraniwan. Ginamitan ko lang ng Latin na pamagat, ordo amoris, pero ang ibig lang sabihin nito, iayos natin ang prioridad sa ating
pag-ibig. Hindi po ito rocket science. Napaka-basic ng araling ito. But most of the time, hindi natin napagtutuunan ng pansin. Kaya ano sabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo, chapter 12, 1 and 2? Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Take note, huwag kang malilingat ang kasalanan na kadikit. Huwag kang malilingat ang kasalanan na kasunod. Kaya ang sabi po rito, let us run with endurance the race that is set before us. At habang tumatakbo tayo, ang concentration po natin ay sa ating pag-ibig. Let us look to Jesus. He is the founder and He is the perfecter of our faith. Siya ang dapat priority sa Ordo Amoris. Siya ang number 1. Amen? Kaya mga kapatid, bilang konklusyon, the doctrine of Ordo Amoris teaches us that love must be rightly ordered. Amen? And with God as the supreme object of our affection. When love is rightly directed, take note that all aspects of life, family, work, church, and community fall into their proper place, glorifying God in every sphere of life. Kaya maraming mga tao lagi na lang stress, lagi na lang disillusioned, laging worry. Bakit? Kasi misplaced ang pag-ibig. Not rightly directed ang pag-ibig. Pero when love is rightly directed, it will fall in its proper places. And as Reformed believers believes, we recognize that only through the work of the Spirit can our affections be truly reordered. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos kasama tayo sa Kanyang iniligtas. Salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng pusong laman at iginawad ang Kanyang Espiritu sa atin. At dahil doon, natututunan natin sa tulong ng Espiritong Banal ang iayos ang order ng ating pag-ibig. Mga kapatid, may we continually strive by grace to love God above all else, and through that, love our neighbor rightly. Amen? Soli Deo Gloria, mga minamahal kong mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, para po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.